Noong June 28, 2009, naisip ni Stephen Hawking ang isang napakagandang ideya na magpuprove kung totoo ba ang time travel o hindi. Ang ideyang ito ay hindi na kailangan ng matinding physics at mathematical computation. Napakasimple lamang ng kanyang naisip, pero sigurado siyang makakatulong ito para masagot ang ilang mga katanungan sa science at mapatunayan ang napakaraming mga teorya, partikular ang teorya patungkol sa time travel. At sa araw na yon ay makakasaksi ang buong mundo ng tunay na time traveler mula sa future o sa past kung magiging successful ang ideya ni Hawking. Ano nga ba ang kanyang ginawa? Maya-maya ay malalaman po natin. Bago ang lahat ng iyan, ay kilalanin muna natin si Stephen Hawking. Malamang sa malamang, tayong mga millennial at mga Gen Z ay kilalang kilala ang taong ito. Well, si Hawking ang isa sa mga pinakasikat at pinakamatalinong scientist na nabuhay sa ating henerasyon. Siya ay henyo sa larangan ng matematika at physics. Tulad ni Albert Einstein ay may malaking naiambag rin si Hawking sa mundo ng science. Kung si Einstein ay napalalim ang pag-aaral sa gravity at liwanag ng ating universe, si Hawking naman ang isa sa mga major na dahilan kung bakit mas lalo nating naintindihan ang mga black hole. Dahil sa kanya ay mas lalo pang nadagdagan ang mga impormasyon patungkol sa theory of relativity ni Albert Einstein at quantum physics. At dahil nga sa kanyang taglay na katalinuhan, si Stephen Hawking ay naging miyembro ng Royal Society sa napakabatang edad. Ang Royal Society ay hindi basta-bastang samahan. Kapag nakapasok ka rito ay talagang certified genius ka. Hindi lamang henyo kundi isang henyong may na-published o nagawang malaking bagay para sa ikauunlad ng mundo ng science. Ilan sa mga naging miyembro rito ay sina Isaac Newton at Albert Einstein. Mula 1600s magpahanggang ngayon ay nag-e-exist pa rin ang samahang ito ng mga matatalino. At tulad ni Albert Einstein, si Stephen Hawking ay naniniwala na possible ang time travel at nag-e-exist ang mga time traveler. Naniniwala siya na sa future, ang mga susunod na henerasyon sa atin ay mas magiging advanced pa ang pag-aaral sa hiwaga ng gravity. Dahil dito, mas maintindihan nila ang konsepto ng time travel. Ito ang pananaw ni Hawking sa time travel ayon sa ulat ng Discover Magazine. Ang katotohanan niyan, maraming pagkakaiba ang paniniwala ni Albert Einstein at Hawking patungkol sa time travel. Pero ang pundasyon naman ng mga teorya ni Hawking ay nagmula kay Albert Einstein. Naniniwala si Albert Einstein na kayang mag-time travel ng isang tao kung siya ay dadaan sa wormhole. Katunayan nga, naniniwala si Einstein na ang isang taong nagta-travel malapit sa speed of light ay mas matagal na tatanda kumpara sa isang tao na nakapondo lamang o mas mabagal ang speed. Isa sa kanyang halimbawa sa claim na ito ay kapag pinaghiwalay ang kambal. Ang isa ay dadalhin sa outer space, samantalang ang isa ay mananatili dito sa Earth. At dahil mas malapit sa speed of light ang bilis ng kambal na nasa outer space, therefore, pag bumalik ito sa Earth, mas magiging mas bata ito kumpara sa kanyang kambal na naiwan. Kumbaga, mas mauunang tatanda physically ang kambal na nasa Earth kumpara sa kambal na nasa outer space. Ang katotohanan niyan, ginawa ng mga scientist ang sinabing ito ni Albert Einstein. Pinag-eksperimentohan nila ang astronaut na si Scott Kelly. Nagkataon naman na may kambal ang astronaut na ito at yun ay walang iba kundi si Mark Kelly na isa ding astronaut. Si Scott ay pumunta sa outer space o sa orbit ng Earth at lumabas nga sa eksperimentong ito na mas bumata si Scott kumpara kay Mark na somehow sumasang-ayon sa teorya ni Einstein. At dahil nga sa mga eksperimentong ito, mas lalo nating naiintindihan at mas lalong napatunayan ang mga teorya ni Albert Einstein. Sa kabilang dako naman, ay gumawa rin ng eksperimento si Stephen Hawking para patunayan kung totoo ba ang time travel at narito nga ang napakagandang ideya na kanyang naisip. At napakasimple lamang ng ideyang ito pero napakalupit.
nag-launch si Stephen Hawking noon ng tinatawag niyang Time Traveler Party. Yes, tama ang iyong narinig. Party para sa mga time traveler. Naniniwala kasi si Stephen Hawking na kung totoo ang time travel, malamang sa malamang ang mga tao sa future ay malalaman at malalaman ang kanyang hinandang time traveler party. So nag-set up si Stephen Hawking para sa party na ito. Nag-rent siya ng malaking space, may mga balloons at mga inumin. As in, party talaga. Hindi niya muna inilabas ang naturang invitation sa sumunod na araw na nung matapos na ang petsa ng party. Baka kasi may pupunta at magpapanggap na time traveler kunwari. Ang malaking katanungan ngayon, may pumunta nga ba sa time traveler party na kanyang inihanda? Ito ang naging statement ni Stephen Hawking noon. One day, someone living in the future will find the information and use a wormhole time machine to come back to my party, proving that time travel will one day be possible. Kung totoo nga ang time traveler at posible ang time travel from the future to the past or vice versa, siguradong may pupunta sa kanyang party. Pero ang katotohanan niyan, walang pumunta. As in, walang sumipot na time traveler mula sa future. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi naniniwala si Hawking na possible ang time travel from the future pabalik sa past. Ayon sa LinkedIn, backward time travel is not supported by Hawking's theories. Pero kung kayo po ang tatanungin, mga kababayan, naniniwala po ba kayong possible ang time travel from the future to the past? Hashtag yes or hashtag no. Please comment down below. Kung ako naman po ang tatanungin, maaaring may mga dahilan ang mga time traveler na yon kung bakit hindi sila pumunta sa party na inihanda ni Stephen Hawking. Dahil kung may pumunta sa party na yun na isang tunay na time traveler, siguradong maaapektuhan ang mga mangyayari sa future. Anyway, bago natin tapusin ang vlog na ito, shoutout muna kay Sir Tagbanua Vlog na aktibong nagkomento sa ating nakaraang video. Mag-comment lamang sa baba para ikaw naman ang ma-shoutout sa ating next na video. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Para sa marami pang konspirasiya at kaalaman, patuloy lamang na tumutok dito. Ako po si Evan PUP. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Peace out! Boom!